Mouse! May Mickey Mouse sa likod! Ah. What back? Thank you! One second. Too much light pa. Very light. Nasa bike love sila. Guys, kain tayo, ayan o, with water. Kulang na lang nito boiled egg, wala akong itlog. Bibili pa ako bukas, okay na to, punan. Dinner, dito sa Kabukiran. I-tour ko muna kayo, oh. Before tayo magkain. Tour. Bukid namin. Aking dog. Oh. Dalawa yan sila malalaki. Welcome sa ating outdoor vlog. O diba? Musta naman ang mga braso dyan? Lamunan na. Sausaw natin sa bagoong. Lumalagutok pa, medyo matigas pa. But this is free from the garden. Isang upuan lang, ubos to. Malamig, malamig. Mainit kasi. Kainin mo. Hindi naman ako kain. Pero gaba mainit, sobra. Makulimlim siya. Siso ng okra at talong. Huwag kayong bibitiw kasi yung topic natin maganda. Diba galing kami ng embassy? Ang aking Bilal, very protective na. Binata na talaga yung mindset. Protective son. Kasi ang embassy, kadalasan nag-a-apply doon mga lalaki pupuntang Pilipinas. So meron doon mga more or less 15 boys. Ako lang isa babae. Si Ilyas, si Bilal, Sami. Eh yung lumabas ka, tapos umihi ka,
Tapos yung tao is paakyat ng paakyat, ako lumabas umihi. Pagbalik ko sa upuan ko, occupied na yung mga upuan, pero merong tag-iisang slot, ganyan. Si Bilal, si Ilyas may nakatabi na. Which is si Bilal, matalinong utok ni Bilal. May mask, diba? May mask, papasok ng embassy. Yung inuupuan niya may vacant na isa. Nilagyan niya ng mask. Pagdating ko, galing umihi sa CR, sa baba, sinabihan niya ako, dito ka umupo. Kahit meron namang upuan na iba, pero may mga lalaking katabi. Sabi niya, dito ka umupo. So, diba, very protective na ang aking sana. 16 years old. Mag-17 na siya sa December. So, ayun. Nakakatawa kasi diba marunong siya mag-drive ng car. Yung mga pinsan niya, dalawa, mga kasing matanda na rin, mga 24, 23, ganyan, tatlo. Sasabihan niya sila, halika na Bilal, kakain tayo sa restaurant sa bayan. So, ayun naman, sige Bilal, sige. Tapos yun, paalam sa papa niya. Ang sasakyan kasi nagamit namin sa sister-in-law namin yan, kumun yan kung sino gumamit dito sa bahay. Basta magasolina yan. Para sa pamilya, pinili ng kapatid niya. So, ayun na. Pag uwi nila, mayroong sumbong sa akin, kanya-kanyang sumbong. Alam mo ba yung anak mo? Hindi magpapaupo sa tabi niya. Siksikan kami doon sa likod. Itatlo kami, tapos may anak yung isa, may bata. Hindi man lang magpaupo. Ang sabi niya, doon kayo sa likod. Ang uupo lang dito, ang magiging asawa ko. Ooh. Ano naman ako, na-shock naman ako doon sa sinabi ng mga pamangkin ni Ilyas. Sabi, grabe auntie, grabe yung anak mo, matanda ng isip. Sabi niya, ewan kaya kung kailan siya mag-asawa. Sabi ko, tanungin mo kung kailan mag-asawa. Sabi niya, tuwing may ihahatid yan siya, mga tita niya, mga ano niya, pamangkin ni Ilyas, hindi talaga yun napapaupo sa upuan. Maliban na lang kung ako, kung puno na talaga sa likod, akong tatabi o yung auntie niya. Kasi, pag medyo bata-bata pa, sasabihin niya, doon ka sa likod. Ang magiging asawa ko lang ang tatabi dito sa upuan. Ganun na siya mag-isip ngayon. Yung Pakistani talaga 101%. Saan doon ang Pilipino na wala ang pag-Pilipino. Ang init guys, nabasa ako sa pawis o basang-basa ang damit ko. As a parent, as a mother, as a nanay, as a mama, masaya ka rin naman kasi ganun siya mag-isip. So, sa embassy kami, sa loob ng embassy, meron doon babae ang arti-arti. Nainis ako. Naka-falling line kami doon papuntang cashier. Papasok. Sabi ba naman sa akin, hawakan mo nga tong folder ko. Ginanon lang ako, dinot-dot ako ng folder niya. Sabi niya ganun, hawakan mo nga tong folder ko. Sabi ko,
Tumalikod ako. Uy, bakit folder lang yan? Pwede lang naman niya ilapag yan or isipit niya dito sa mga paa niya. Wala naman siyang bag, wala naman siyang ibang dala. Hindi ko siya pinansin. Tapos, kasunod kong linya si Bilal. Sabi niya kay Bilal, oh, dinutot din niya, hawakan mo nga tong yung folder ko. Sabi niya kay Bilal. Ito namang Bilal, humawak din. So, tapos yung babae, ang ginawa ng babae, nag-ready siya sa self niya, yung scarf niya, inayos niya, yung mga ewan ko kung yung mga ginagawa niya. Oo. Tapos, yun, pagpasok namin doon sa embassy, nakaupo kami ng mga ilang oras kami naghintay, I think mga 1 hour naghintay kami. Sinabihan ko si Bilal, kapag ganyan, huwag mong gagawin sa sunod kasi maraming balita na basang-basa yung mukha ko. Yung pinahawak ka lang ng sabihin, kindly hold my bag, tapos iba na pala yung laman, tapos ikaw pala yung masisi. Sinabi ko sa kanya, kapag saan ka magpunta, tandaan mo, wag kang humawak ng mga bagay sa kung hindi sa'yo, kung sa ibang tao makisuyo sa'yo, wag yun, hindi pwede kasi may instant na magkaroon ka ng kasalanan. Malay mo ba kung anong laman ng bag? Sabi ko sa kanya. Pinangaralan ko siya kasi hindi na magtagal. Malaki na siya, diba? Mag 16 tapos mag 17 na siya. So yun, sabi ko sa kanya, hindi ganyan. Tingnan mo ako, diba? Hindi ko hinawakan yung folder niya. Kaya nag-iisip siya, sabi niya, ganun siguro. Ay, tama siguro si mama. Hinawakan niya yung folder ng babae. Ang siga din naman kasi ng dating ng babae. Hindi naman sila sabing, kindly hold my folder, ganito, ganyan. Dinutlot lang yung folder, tapos hindi naman nagsasalita. Dinutlot lang yung folder, kasi ayusin daw niya yung niya. Hindi ko hinawakan talaga si Bilal na bata pa, wala pa siguro sa isip niya na ganun. Yung mga nangyayari sa mga natin, buhay-buhay natin. Sinabihan ko sa kanya na sa susunod, hindi na ganyan ha. Huwag mong hawakan yung bagay na hindi sa'yo. Kasi ikaw ang mapapahamak. Makulong ka ng maraming beses kapag ganyan. Hawakan mo lang yung sa'yo. Huwag kang mangialam sa iba. Huwag mong hawakan yung bagay na hindi sa'yo. Paalala ko talaga lalo na sa mga airport, lalo na kung saan ka magpunta. Yung sa'yo lang talaga ang asikasuhin mo. Sabi ko sa kanya. Nakita akong lamok, ang laki-laki. Kaya yun. May idea na yan siya. Ganun no. Mahirap pa ganun. May nangyari na yun sa atin, di ba? Umawak siya ng bag, tapos yung laman pala nun iba. Ayun tuloy, napreso siya. Okay lang kung mayroong mga CCTV, may ebidensya, di ba? Kasi maano ka talaga.
Init. Basang-basa yung damit ko. Iba yung okra nila dito kasi matigas. Favorite ni Myra yung adobo. Ang alamok, ang laki. Isang buwan na lang. Start winter na. Wala nang init. Hindi na ako papawisan ng ganito. Lalaki na naman ako. At the age of 16, meron na yung crush siguro sila. Ako nga nagkaroon ng crush, 12 years old ako eh. Mana ko sa nanay ko na maaga mag-asawa. I think 14 yung nanay ko nag-asawa. Habang nasa sasakyan kami, nagdi-discuss kami ni Bilal, Elias, habang tulog si Sammy. Kasi si Sammy, pag makarinig niya ng mga usapan, sasabihin niya ng ganito, ganyan sa mga auntie niya. Tatanong kami na, anong kurso mong kunin? Ganyan. Nagkaroon kaming time sa sasakyan na mag-banding. So, sabi ko, ano bang course yung kunin mo? Kasi mag-college ka na. Hindi pa start yung college nila, guys. Ewan kung kailan. Before kasi mag-college dito, papa-exam ka muna, saka ka maka-college. So, thanks to God, nakapasa man si Bilal, magka-college na siya. Sabi namin, anong course mong gusto? So, sabi niya, hindi pa daw niya alam. Sabi ko, gusto mo ng subject na science, di ba? Mag-ano ka na lang, mag-nursing ka na lang kasi ano yan doon sa England. Kung gustong pumunta ng England, mahal ang salary doon ng mga nursing aid, yung mga ganyan. Caretaker, yung mga ganyan. Yun ang sabi namin sa kanya.
Kasi kapag doktor alanganin hindi kaya yung budget. This is it. This is it. This is it. This is. Tama na ito. Bukas naman. Agahan yung okra. Tama na nating yaw-yaw. Yamanin kong kapitbahay. So, bye guys. Oh. Pawis yan. Thank you for watching. Subscribe our YouTube channel, Rosana Ilyas.